One time, the new Filipino time, alas 7:01 na ng umaga. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mula sa Brigada National Headquarters, narito sina Weng de la Peña at June Mendoza. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Magandang umaga mga kabrigada. Araw ngayon ng Lunes, Oktubre 13, 2014. Hatid ng Brigada News FM Philippines ang Brigada Balita Nationwide. Hatid din ng Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule at ng Power Cells Herbal Capsule. Mula rito sa Brigada National Headquarters, kami yung mga tagahatid balita, Brigada June Mendoza. Ako naman si Brigada Joffrey Bong Kagape. At ngayon mga kabrigada, News Headlines. sa ating mga nangungunang headlines, karagdagang 17,000 pamilya na idagdag na sa mga nailika sa Bulkang Mayon mula sa 8 to 10 kilometer extended zone ng lalawigan. Bulkang Mayon sa non-explosive phase pa ng pagputok ayon kay PBOX Director Renato Solidom. PBOX iminungkahi sa lokal na pamahalaan ng Albay ang pag-manage ng mga evacuees sa Bulkang Mayon. Tulong naman sa mga apektado ng Bulkang Mayon, mahigit sa 88 million pesos na ayon sa palasyo. Department of Justice sinamo ng kampo ng mga binay na ipasoli ang mga kinita ni dating Vice Mayor Mercado sa Makati Deal. Pagdinig ng Senado sa balitang ISIS recruitment sa Pilipinas, hiniling. Samantala, ang nanalong Miss World Philippines 2014 na si Valerie Wigman, abay todo pasalamat sa mga kababayan. Brigada National. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Mount Mayon, ang pagbabantay. Update. Mount Mayon, ang pagbabantay. Update. Sa detalye ng ating mga balita, sa kabila ng naitalang pagdaloy ng lava mula sa bunganga ng Bulkang Mayon, na natili pa rin naman ang Alert Level 3 ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa palibot ng bulkan. Sa panayam ng Brigada News FM kay PBOX Director Renato Solidom, ipinahayag ng opisyal na mahigpit na pinalalahanan ang mga otoridad, ang mga residente hinggil sa pagbabawal sa pagpasok sa tinalagang mga danger zones, particular sa southeastern flank. Ayon sa opisyal, batay sa sinagawang visual at aerial observations, namataan ng short and stubby lava flow mula sa bulkan na mayroong 350 meters ang haba. Sa ngayon mga kabrigada ay nanatili pa rin sa mga evacuation centers ang may 12,000 mga residente mula dyan sa lalawigan ng Albay. Wala masyado. Masyadong sluggish ang paglabas. May pangilan-ilan pero hindi katulad ng September 15. Marami-rami. Pero tingnan natin sa mga susunod na araw kung may susunod na mas marami. Ang tinig po ni PBOX Director Renato Solidom. Sa kaugnay pa ring balita, lalo pang nadagdagan ang libo-libong pamilya na inilikas ng lokal ng pamalaan na naapektuhan ng pag-alboruto ng Bulkang Mayon sa lalawigan ng Albay. Sa panayam ng Brigada News FM kay Albay Governor Joey Salceda, karagdagang nasa 17,000 pamilya ang kanilang nailikas na kabilang sa 8 to 10 kilometers extended danger zone upang matiyak umano ang zero casualty sakaling sumabog ang bulkan. Ayon kay Salceda, nais kasing masiguro ng pamalaan na hindi maapektuhan ang mga residenteng nasa paligid ng Bulkang Mayon, lalo na sa 6 kilometer danger zone. Paliwanag pa ng Albay Governor na hindi pa rin anya ligtas sa mga kababayan na nasa danger zone ang kanilang sitwasyon, lalo na kung maibubugang pyrotechnic materials mula sa bulkan na maring ikamatay ng sinumang tatamaan nito. Yung 8 na ilikas na. Depende po sa advice ng PBOX kung yung 8 to 10 ay gagalawin pa. Kasi nga po, yung mayon, pag pumuputok po yan, ay simula 16, yung una po na-record na nagkaroon ng pagputok yan, ay hindi po lumampas ng 6 kilometer ang kanya pong laba at ang kanyang pyroclastic material. So, pag sinabi 6 kilometer permanent danger zone, kasi nga po, automatic po yan. Pag nandiyan ka at nasabugan ka, mamamatay ka. Si Albay Governor Joey Salceda sa exclusive interview ng Brigada News FM. Brigada Balita.
Pinatitiyak na ngayon ng Pangulong Benigno Aquino III kay Interior Secretary Mar Rojas at Social Welfare Secretary Dinky Suliman ang pagtugon sa pangangailangan ng mga kababayang apektado ng pag-alburuto ng Bulkang Mayon sa lalawigan ng Albay. Ayon sa Pangulong Aquino, nabatid na handa na umano ang mga food packs na pinamamahagi sa mga evacuation centers kung saan posibleng abutin ng hanggang 6 na buwan pa ang mga ito sa naturang mga pansamantalang tinitirhan. Kaugnay niyan mga kabrigada, tulong sa mga apektadong Bulkang Mayon, mahigit sa 88 million peso na ayon sa Malacanang. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Brigada Leo Navarro Malikdem, i-brigada mo! Brigada Live Report! National government at mga non-government organizations kinumpirma ng Malacanang na nasa 88,773,524 pesos na ang halaga ng mga naipamahaging tulong sa mga apektadong residente ng napipintong pagsabog ng Bulkang Mayon. Sinabi ni Presidential Communications Secretary Sonny Coloma na ang nasabing halaga ay mula sa pagtutulungan ng Department of Social Welfare and Development, Office of the Civil Defense, Department of Health, Armed Forces of the Philippines, PhilHealth, DepEd at the Philippine Red Cross at iba pang NGOs. Base naman sa pinakahuling tala ng NDRRMC, nasa 57,633 katao o 12,931 families mula sa 2 lungsod at 5 bayan sa Albay ang tinutulungan ng gobyerno ngayon na nananatili sa mga evacuation centers mula lamang yan sa 6-kilometer danger zone. Pinuri naman ng palasyo ang mga hakbang ng Albay Local Government sa pangunguna nga ni Governor Joey Salceda upang masiguro ang zero casualty sa mga apektado ng Bulkang Mayon. Mula sa palasyo ng Malacanang para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Leo Navarro Malikdem, Brigada News. Sa kaugnay pa ring balita, binigyan din ngayon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ng pagbuga ng laban ng Bulkang Mayon kahapon ay may tuturing umano na non-explosive eruption. Sa panayam ng Brigada News FM kay PHIVOLCS Director Renato Solidom, kinakailangan lamang na imanis sa mabuti ang paglikas ng libo-libong mga residente kahit pa na hindi pa umano nagpapakita ng sinyales ng mabilis na pag-akyat ng magma. Ayon kay Solidom, sa ngayon na hindi pa umano nagpapakita ng sinyales na mabilis ang pag-akyat ng naturang magma sa Bulkang Mayon at dapat din umanong pagplanuhan ng lokal ng pamalaan ng probinsya ng Albay ang paglikas ng nasa mahigit 100,000 katao mula sa 8 to 10 kilometer extended danger zone. Issue sa pangalawang Pangulo. Issue sa pangalawang Pangulo. Update. Brigada Balita. Naniniwala ang grupong United Nationalist Alliance na isang uri ng witch hunting ang ginagawa ng Department of Justice na pagbuo ng tracker team para hanapin ang mga personalidad na sinasangkot sa sinasabing anomalya sa lungsod ng Makati. Sa panayam ng Brigada News FM kay una Interim Secretary General JV Bautista, hayagan itong binatikos ang pahayag ni Justice Secretary Laila De Lima na ang gagawing investigasyon ng kagawaran ay bahagi ng tinatawag na case build-up. Giit ni Bautista, malinaw umano na naghahanap lamang ng butas ang kalihim para sirain ang mga kalaban ng administrasyon. Bakit po ba nakikisali si De Lima dito? Ano ba talaga ang gusto ni Secretary De Lima? Gusto ba niya ng publicity lang? O pinapakita lang niya talaga na meron din siyang bias at saka prejudice laban sa ating pangalawang Pangulo? Ang tinig ni Atty. JV Bautista ng United Nationalist Alliance sa panayam ng Brigada News FM. Samantala, tila si dating Makati Vice Mayor Ernesto Mercado naman ngayon ang hinahanapan ng butas matapos madiskubre na may nagmamay-ari rin umano itong isang farm at resort sa May Laguna pero hindi umano singlaki kumpara sa 350 hectares na property ni Vice President Jejo Marbinay. Ayon sa report, nagmamay-ari umano si Mercado ng nasa 4 na hektaryang Grand Villa Resort and Butterfly Center, mini zoo, swimming pools, 7 bilyas at functions room sa nasabing lugar. Pero nabatid umano ng nasabing property ay sarado na ng ilang buwan matapos lumabas ang kontrobersiya laban sa pangalawang Pangulo. Pinatunayan naman umano nito ng caretaker ng nasabing resort kung saan sinabi nito na sinara na ang nasabing resort. Samantala, hindi pa naman nagbigay ng pahayag si Mercado hinggil sa nasabing usapin. Samantala, sa iba pang mga balita, bagamat posibleng malagay sa peligro ang health conditions ng ating mga kababayang medical professionals, ay may mga nurses at doktor pa rin umano na nais magboluntaryong tumulong sa Sierra Leone kasabay ng isinagawang Ebola Virus Summit noong nakaraang linggo dahil sa malaking kakulangan para sa mga mag-aalagang pasyente ng Ebola. Ayon sa DOH Undersecretary Ted Herbosa, sa panayam ng Brigada News FM, nabatid na malaki ang pangangailangan ng nasabing bansa para sa ipapatayong mga hospital para sa tumataas na bilang ng mga pasyente sa nasabing virus.
na kinabibilangan ng 500 mga doktor, 200,000 nurses at mahigit 3,000 mga iba pang mga medical professionals. Sa ngayon mga kabrigada ay pinag-aralan na ng pamahalaan kung maaaring pagbigyan ng apila ng international community para sa mga volunteers na ipapadala sa mga trained health workers lalo na sa bahagi ng West Africa. Nagpalista na kami sa willing mag-volunteer. So madami kaming volunteer na nurse at few na doctors. Ang tinig ni Department of Health Undersecretary Ted Herbosa sa panayam ng Brigada News FM. Samantala, pinawi naman ng Department of Health ang pangamba ng mga kaanak maging ang mga medical professionals na voluntaryong tutulong sa mga lugar na apektado ng Ebola virus hinggil sa kanilang kaligtasan sa nasabing sakit. Ayon kay DOH Undersecretary Ted Herbosa, sa panayam ng Brigada News FM, hindi naman madaling magkahawa ang nasabing sakit dahil hindi naman umano ito airborne disease. Paliwanag ni Herbosa, mari lamang na mahawa ang isang tao kapag nagkaroon ito ng close contact sa pasyenteng may Ebola virus, bagabat maari naman umano itong maagapan habang nagsisimula pa lang ang ilan sa mga sintomas. Hindi naman ganun kadali mahawa, no? Kailangan talaga mag-contact ka sa isang pasyente na yung dugo, lawa, yung pawis, ng body fluids ng isang pasyente na merong sintomas. Dagdag pa ni Herbosa, ang malinis na hygiene sa katawan ang isa rin sa posibleng makatulong upang malabanan ang pagkapit ng virus sa katawan ng isang tao. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Sa panghuling balita ng ating Brigada Balita Nationwide, hiniling na ni Senador Grace Poe ang agarang investigasyon ng Senate Committee on National Defense and Security kaugnay sa napaulat na pangre-recruit ng militant Islamic State of Iraq and Syria sa mga kababayan lalo na sa Mindanao. Sa isang pahayag, binigyan din ng senador na hindi dapat ipagwalang bahala ng gobyerno na sabing impormasyon, bagamat una nang iginit ng Armed Forces of the Philippines na walang katotohanan na nakapasok na sa Pilipinas ang grupo. Pero ayon sa mambabatas, nakakaalarma pa rin ang report na may ilang local militant at terrorist group ang naghahayag ng suporta sa ISIS, partikular na ang grupong Bangsamoro Islamic Freedom Fighters at ang grupong Abu Sayyaf. Sa naunang panayam ng Brigada News FM kay former AFP spokesperson Lieutenant Colonel Ramon Zagala, nilinaw nito na pawang ginagamit lamang ng naturang mga grupo ang pangalan ng ISIS para makakuha ng atensyon. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga kabrigada, live mula rito sa Brigada National Headquarters. Yan ang unang bahagi pa lamang ng ating naging pagbabalita. Tuloy lamang ang pakikinig sa Brigada News FM para sa iba pang mga importanteng balita sa inyong mga lugar ngayong umaga. Para sa Brigada Balita Nationwide, ito ang inyong mga kabrigada, Brigada June Mendoza At Brigada Joffrey Bong Kagape. Maraming salamat at buenos dias Pilipinas, buenos dias Ka-Brigada! Brigada Balita. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada National Headquarters. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit.